Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video guys, as you can see ay marami tayong dumating na stocks na for steak, beef yan. Iba-ibang klase siya ng beef, iba-ibang klase ng parts ng beef, and as I remember meron din siyang pork na kasama. So, this one is for steak. Yan yung stock namin guys. So, hindi siya ordinary steaks, parang ganun. Kasi mahal yung presyo niya. Unlike sa mga usual na nabibili sa mga supermarket sa labas. So, ito is parang from Japan. Ganon. So, ibang types of beef siya. So, special. Sabihin na natin, special. Ganon. So, ayan. So, kailangan natin siyang i-vacuum para mailagay natin ng maayos sa freezer. Kasi nga, i-stock natin siya. So, marami-rami yan guys. So, pagka talagang maraming stocks, ganyan yung ginagawa ko sa lahat ng mga stocks namin. Mapa, isda, anything na pwedeng i-frozen is ina-arrange ko talaga siya ng ganyan. So, ginagawa ko is, yan, ilagay ko siya sa plastic na yan na binabacuum. Yung parang yung isang plastic bag is for isang meal, parang gano'n, or iba naman pang isang tao, pang isang lutuan, parang gano'n. So para pagka kailangan nating mag-defrost, so hindi natin i-defrost yung the whole pack ng frozen. So kailangan talaga natin gawin yan sa mga frozen goods na i-stock natin. So ayan siya, marami pa siya actually. So ito yung parts na kita nyo na mas mahal siya, yung parang malambot siyang parts. So meron din pang shabu-shabu, yung mga maninipis ang cut. May pork and may beef. So, ayan. Sinumpong na naman yung aking boss. So, merong sa kanya, recommend sa kanya na this kind of beef is masarap daw. So, it's true naman kasi na-try na namin. So, ayan. Tiyaga-tiyaga lang guys. So, marami akong pinak dyan. Halos parang isang box ng mga frozen meat yan. Inayos ko. So, kailangan natin ng time para ayusin talaga to. Para ma-preserve natin siya ng properly. So, yan. Ito naman is yung ibang cut din siya sa ibang part. Ito yung last na parang malalaking cut siya na steak. Pero yung isa is maliliit yung cut niya. And then ibang part din siya ng baka. So, ayan. Kailangan talaga mayroong pang vacuum para ma-vacuum natin siyang maayos. At yung plastic din, dapat may sarili siyang plastic yung pang vacuum din. Para ma-vacuum ng maayos. So, ayan lang ang aking ginawa ng parang ilang oras ko yatang ginawa yan guys. Sa sobrang dami nila. So, mabilis lang naman siyang ma-vacuum.
Pero marami talaga siya. So, inabot tayo dyan ng halos 2 oras mahigit sa pagbabacuum niyan. Ang kagandahan lang yan guys, meron tayong sariling gamit para sa pansarili sa bahay. Kaya kahit pumili tayo ng maramihan, it's okay lang kasi merong magagamit sa bahay na pang vacuum. So ayan naman is, ayan nakita nyo guys, pag sobrang haba ng plastic, hindi siya masyadong mababacuum. Kailangan sakto lang talaga yung size nung plastic na yan para sakto dun sa, maiipit dun sa pang vacuum. Kasi kung hindi siya sakto, hindi siya mababacuum talaga. So minsan yung ganyan, nagkaka-hassle siya. Ayan, paulit-ulit ako dyan. Kasi malaki yata yung plastic or whatever. Hindi siya totally ma-vacuum. Matagal siyang umaandar pagka hindi siya nababacuum ng maayos. Umaandar lang yung vacuum. So yan, finally natapos din siya. So ito naman, ibang size naman niya guys. So kailangan kong tanggalin yung sobrang haba. Kailangan putulin. So yan, mabilis siyang vacuum pagkasakto yung size ng plastic na iniipit natin dun sa machine. So yan, nakita nyo yung ginagawa ko is, binuhos ko ulit yung isa. Ito is, karne ng baboy naman siya. Pero parang pang steak din siya. Ang cut niya ay pang steak din siya. Ayan. So ito namang pork is maliliit konti yung size niya. Pero pang din siya, pang steak. So maliliit yung cut niya, so dinagdagan ko yung bilang ng ilalagay sa isang plastic para hindi masayang yung plastic natin. Although pang isang meal din yan, yung isang plastic na yan is pang isang kainan yung isang plastic. And so, hanggang dyan na lang guys ang ating for today's video. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe my channel.